What's up mga kakans and welcome back to my YouTube channel. So if you don't know who I am, my name is Jeff. So for today's video is I will show you mga trends outfit ng mga Gen Z. Honestly, pinagsusukot ko siya last time. Hindi ko alam kung may papakita ko dito yung mga clip na ginawa kong video habang sinusukat ko siya. Pero yung mga picture, ayun, sure ako na may papakita ko sa inyo na sinuot ko siya. Kasi hindi ko alam kung saan ko nailagay yung SD card or something, nasama ba siya sa mga in-erase ko na picture. Kaya medyo naiinis ako pero kailangan ko pa rin siya ituloy kasi okay na lahat eh. Nakapag-picture na ako, saka ayaw kong masayang yung effort na ginawa ko. Mukha na rin ako ng plan kung paano ko ma-execute sa inyo ng maayos yung mga product na ipapakita ko sa inyo. Pero don't worry, kahit hindi ko man may pakita yung mga clip video na sinuot ko siya, is may papakita ko naman sa inyo yung mga picture kasi bawat isa is nilagyan ko ng picture. So yun na lang, at least nakita niyo pa rin. Honestly, itong mga outfit na ipapakita ko sa inyo mga kahokans is hindi pa ito yung todong outfit ng mga Gen Z talaga. Kasi yung mga napili kong mga outfit is hindi siya ganun ka-aesthetic. Unlike ng mga nakikita nyo na patong-patong or something. Kasi ito feeling ko is kaya pang suotin ng mga 90s kids. Anyways, depende naman yun sa mga magsusuot. O depende pa rin sa mga tipo nyo. So ayun, before tayo mag-dive sa video na to, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and click the bell button below para updated ka sa mag-upload ako ng mga panibagong video. So ano pang hinihintay natin? Let's start! So for the reference mga kahokens, I'm 5'8 tall or 5'8 and a half or 9 something, ay 5'9 mga ganun. Basta doon na nag-range yung ano ko, 5'8 to 5'9, meron bang ganun? My waistline is 29-30. So, pwede doon. If may magustuhan kayo sa mga outfit na ipapakita ko sa inyo, hanapin nyo lang sa description box yung mga link nila. And ilalagay ko lang din doon yung mga name nila para hindi kayo mahirapan at hindi kayo click ng click kung ano ba yung item na gusto nyo. Para may specific things na pagkakakilanlan dun sa mga product na ipapakita ko sa inyo. Hindi ko lang naman ipapakita sa inyo basta yung mga outfit. Magbibigay din tayo ng mga feedback sa product. How much, kung worth it ba yung product na yon or recommended ko ba siya. Kung comfortable ba akong suotin yung product na yon. Number 1 product is itong American Baggy and Versatile Leg Parachute Cardigan for women. So, pang babae ito, pero alam nyo ba, pwede siya suotin ng mga lalaki. Kaya nga, unisex na lang yung nilagay ko kasi ako kaya ko siya suotin. At least, hindi siya halatang pang babae. Suitable pa rin siya sa mga boys. Kasi lalo na yung mga kalalakihan ngayon, medyo soft boy na yung datingan nila. Kaya na nila magsuot ng mga ganito. Wala nang pinipili yung mga damit ngayon. Yung iba nga nakapalda na or something. Pero ito, talagang hindi naman siya halatang pang babae. Ganon. Ang angas ng dating niya. Mas maganda yung color niya in person, unlike sa camera. Ewan ko, pero mas maganda yung color niya in person. Gusto ko itong mga red. Parang buhay na buhay siya. Medium size yung nakuha ko. Ayan. Wala siya nakalagay na medium size dito, pero medium to. It costs up 470 pesos. About sa fabric niya, nylon fabric. Hindi hindi ganun kakapal at hindi rin naman ganun kanipis. So, saktuhan lang. Parang kukortinahin yung dating. Wait lang ha. Hindi kita nalait, pero parang ganito lang din siya. So, nakikita nyo to. Parang ganito siya. Pero ito kasi may texture. Ito naman is wala. Meron din siyang big pockets. Sa left and right sa may above the knee. Above the knee ko ba to? Sa part ng hips, meron din siyang pockets. So, bali, 1, 2, 3, 4. Bali, 4 yung pocket niya. Which is mas malaki lang yung sa part ng knee. Color nga niya mga kahokens, I prefer na color red kaysa sa ibang color like black kasi may iba akong kukunin na black and alam ko marami pa nitong color. So, ito kasing vibes na to, that's why I love red. It feels like I'm alive. Like, alam mo yun, tumitibok pa yung puso ko. As you can see, sa part naman ng tahi niya is all goods. Maliban lang dito sa ganito. Ayan. May himul-mul ba ang tawag sa ganito? Pero all goods yung pagkakalagay ng tahi kasi double-double. Ayan, especially kung napapansin nyo, napaka-double ng tahi niya. Ayan. Dito rin, double din yung tahi. Ayan. Tapos, sa buong parts niya, medyo double na. Medyo, yun lang talaga. So, ito pa pala, hindi ko nagustuhan. So, sana naman lang ginupit nila. Baka machine kasi yung gumagawa, kaya ganun. So, wala naman akong karapatan doon. So, garterized din siya. At the same time, meron din siyang lock na tangle. Ayan, tangle string. Ayan, may string din siya. So, pwede nyo pa siyang sikipan if ever maluwag siya. Kaya sabi ko, maganda siya sa part na yun. And meron din siyang tangle dito. May string din siya. Ito. May string din siya sa tigkabila. So, pareho nyo siyang
magagamit. And then dito rin sa baba yung design niya. Lagyan din nila ng design dito sa may open leg. Kaya siguro tinawag siya na parang parachute something. Cargo pants parachute, parang gano'n. So for me, is safe siyang lagyan ng mga cellphone sa part ng knee parts. Try natin para makita nyo din. Yung pocket niya sa knee part, ayan, safe siyang lagyan. Although, wala pala siyang ganito. Wala siyang kabitan or, ang tawag din sa ganon, parang tape. Pero pwede naman siyang ganito. Tingnan pa rin natin, check pa rin natin para at least alam niya, di ba? So, ayan. So, ayan, medyo safe na rin siya, hindi na rin siya kakawala. Kaso nga lang, I mean, hindi pala ganun kaganda yung dating niya kapag close mo yung tangle lock niya. Kasi medyo, tingnan nyo, parang look. Kapag, ayan, para magiging ano siya, ganito yung dating. So, mas maganda sana kung parang ang nilagyan din nila ng parang tape na gano'n. Tapos design na lang to para kahit hindi siya ganun kasikip. Kasi parang ganito. Pero safe pa rin siya lagyan, kaya pa rin siya. Malalim, lampas yung yung cellphone mo sa kanya. Pero dito, wag nyo nang lagyan sa may part ng cellphone, wag na dito kasi nakalabas siya. Ayan, mukhang hindi siya safe dito. Okay? So, dito pwede mga barya lang, tapos walang wallet na malaki, maliliit lang. Overall is 8 out of 10 kasi medyo sa fabric is hindi ganun kakapal. Siguro, pwede siya ganun. Gawin na natin 400 pesos. Pero alam ko siguro dito ang nagpamahal kasi mga about naman sa tahe is wala akong masasabi kasi all good siya. Gusto ko yung design niya. Saka mababagayin siya ng kahit anong damit. Huwag lang polo. Hindi siya pwede pang formal, okay? Honestly, kaya ko pa rin ito suotin sa labas. Pero sana bawasan lang nila yung price. Pero suggestion ko lang yun, okay, for me. Mabilis din siya dumating. Yung delivery niya is napakabilis. So, ayun lang. Next naman natin is itong suot ko na, ayan. Wait lang, itong suot ko na. Wait nga! Ang ingay! Acid wash, oversized muscle, which is itong suot ko, ayan. Diba? Ayan. So, muscle tee, ayan. Kaya sa tinawag ng muscle tee kasi, papakita yung muscle nyo, pero kahit wala kayong muscle, ayan. Oh, so, ito siya. Ayan. Stig. Nagkakahalaga lang ng 350 pesos. So, marami pang design nito at mas marami pang mas magaganda. So, pili na lang kayo doon. Nasa description box lang naman yung mga link. So, pili lang kayo doon. So, unisex to, tapos acid wash. Ayan. So, kung nakikita nyo, ganyan to siya kaganda. Okay rin siya sa slim, not looking payat. Yung typical day mo lang siya gagamitin. Yung mga biglaang gala, kasi comfortable talaga siya suotin. Usually, kapag mga made in Thailand, ayun, magaganda talaga yung tela nila as in. Kahit nung last time na pinabibili ko nung pumunta kami ng Boracay, yung mga karamihan ng binili ko doon is from Thailand. As in talaga masusuot ng magagamit. Mukhang mamahalin. Like, etong parang pwede nga makita to sa H&M yung tela niya. Parang ganon. Mukha talaga siyang high quality. Cotton materials kasi siya. This is fit for up to large body frame. Yung width niya sa may chest is 21 dito sa part dito. Kasi nga pwede siya sa babae, pwede sa lalaki. Ayan. Ouch! Hirapan ako tumayo. Yung length niya is 29 inches. Looking vintage talaga yung datingan niya na streetwear, ganun. Yung print niya, guys, ayan, sobrang napakaganda. Una sa lahat, walang bubbles. Then, nakakapamo pa rin yung texture niya, pero hindi yung bubbles. Nagigets nyo ba? Nagigets nyo yung ibig kong sabihin. At the same time, sobrang kapit na kapit talaga siya. Like yung, ayun o. Kaya mahilahin ko. Diba? Hindi siya nagkakamero ng crack. Kasi ayoko na mag-talk. Meron ako nabiling sa mamahalin. Pero nung nilaban siya, pagkalaban, nagkameron siya ng mga babos-babos tas nabitak agad. About sa tahe, all goods, yung part ng neck, ayan. Double-double yung mga stitch niya. Solid yung tahe, solid yung fabric. So, 10 out of 10. So, pwede siyang pang bar. Hindi gusutin kasi merong mga cotton talaga na kung mapapansin nyo, gusutin. Sobrang fair ng price niya. Okay na okay sa akin. I think yung pawis mo dito is na-absorb niya. So, pwede mo siyang gawing tuwalya. Kasi napapansin ko, kayang i-absorb niya yung pawis na meron kayo. So, ingat lang kasi baka mamaho ka dito kapag sobrang nagpapawis ka na tas absorb niya.
And yes, napakabilis din niya dumating. Hindi ko alam kung bakit mabilis siya dumating. Galing pa yata sa ibang bansa. Made in Thailand or baka may mga stock sila dito sa Pilipinas. Pinapadala lang nila. Okay? Next, we have Korean style cargo pants. So, hindi ko na siya masyado napapakita. So, dito na lang sa picture makikita nyo. So, I choose color black. Pero may white pa nito. Which is maganda din. Alam ko madami talagang isa to sa may pinakamadaming sold na product na nakita ko. It cost of 358 pesos. Ang size na kinuha ko is, ayan, medium yung size na kinuha ko, ayan. So, sobrang ganda ng fabric niya, worth it siya sa price. Ayan, kung nakikita nyo, may texture siya na makakapal nyo talaga. Ayan, medyo makapal. Mas makapal siya, hindi siya yung parang sa uniform yung nakikita na ganong kanipis. So, makapal siya. So, para talaga siyang maong. Hindi siya ganong sobrang kapal. Hindi rin ganong, hindi naman manipis. Nasa gitna lang siya nun. At the same time, kahit mukhang maong yung tela niya is malambot pa din siya. Ayan o. Ayan yung lalo. Diba? And yung texture is visible na sa mata ng tao. Ayan. Pag nilapitan mo, or kahit naman ganito kalayo, tiray siya, okay? Ayan. Makapal yung garter niya sa loob. Nahawakan ko nakakapa ko na makapal yung garter niya. Hindi manipis. Meron siyang shoestring lock. Ayan. About naman sa pocket niya is meron siyang 7 pocket. Meron tayong left and right sa may hips. Din tayong both sides sa back. Carry naman lagyan ng mga kung ano-anong bagay. Hindi lang pwede sa likod yung cellphone. Dito sa harap pwede tayo maglagay ng cellphone. Tapos dito meron tayo sa may part ng knee, above the knee, is meron din tayo, dalawa. Tapos meron tayong below the knee. Ito. Pero sa right lang siya nakalagay, okay? Sa open leg niya, tahi niya is single lang, pero makapal yung sinulid. Ayan. Pagdating naman dito sa mga, sa part ng hips, ayan, makapal na yung tahi. Double-double na yung tahi niya dito. Ayan, kung nakikita nyo. Hindi ko lang nagustuhan dito is ito. Ayan, pang uniform. Silag niya. Tapos, ito pa. Hindi ko nagustuhan sa kanya. Pero maganda siya overall. So, ito siya. Ito, ba't kasi white? Ba't naman hindi ginawang... Ewan ko kung trip nilang mag-design ng ganito. May pagkabagi din yung dating niya, okay? Very masculine. Para mga nakikita mo nung sinaunang tao. Parang nakikita mo nung mga 90s yung may malalaking pants, which is napaka-streetwear niya tingnan. Sa mga slim guy, pwede niya suotin. Feeling ko, nag-suit din siya sa akin eh. So, I think, pwede din siya sa inyo. So, ang hindi ko lang gusto dito, kapag medyo maliit ka, pag mga 5 flat ka, tapos lalaki ka, ikaw, depende pa rin sa'yo kung magsusuot ka. Pero pag ganito kasi, medyo baggy siya, tapos, so baka medyo mahaba na ng sobra. Magmumukha kayo mas lalong maliit. For me kasi, hindi lang siya suitable sa mga ganun, okay? At least, nagsasabi ako ng totoo. Kasi medyo wide na lousy yung datingan nito. Kasi pag may nakikita akong gano'n, hindi ko naman tinitingnan, hindi ko nilalait. I mean, nakikita ko lang na hindi siya parang bagay. Pero nasa sa inyo pa rin yan, kung gusto nyo suotin. Dahil pera nyo naman yan, hindi ko naman yan pera. At least may advice lang ako sa inyo. Sabi ko nga, parang 90s vibes school ng mayayaman yung mga nagsusuot. Comfortable pa rin ako suotin to. And also, yung design niya napakaganda. And wearable siya or easy to wear. Madami siyang color na pwedeng bagayan. Pwede siyang pangrampahan, hindi mukhang mumurahin. 9.5 out of 10. Kasi, yun, pabagsak lang naman kasi talaga sa kanya eh. Yung white part lang dun sa pocket. All goods lahat, price, okay na okay, walang problema. So, bibili ulit ako nito, pero color white naman. So, next, we have this American Classic Vintage Acid Wash. So, t-shirt siya, okay? So, ayun, kung napapansin nyo, mas acid wash siya, tingnan. Compared doon sa mga acid wash na pinakita ko sa inyo kanina. Talagang, ayan, makikita nyo talaga na pag-acid niya. Saka, mas vintage yung dating niya. Unlike doon. Itong damit na to is parang pang-totoy. Feeling ko pang-totoy na pogi, mga gano'n yung dating. Pero astigan din. Pero hindi siya ganun ka-swag. Swag na swag. Depende lang kung sa ipapartner yung pants, katulad ng sinuot ko. Pero parang ang bango-bango nyo pag sinuot nyo to. Parang mamahalin. Like, kung napapansin nyo, example natin, para makikita nyo naman to sa mga damit ng American Boulevard. Ayun. So, ang galing mo. Kasi American. So, baka nga ganun, inspired dun sa American Boulevard na mga damit. Makikita nyo yung mga design niya parang doon ang galing. Tapos yung tela niya as in talaga. Ayun, nakikita nyo. Mukhang mamahalin siya.
Ayan, which is 320 lang to, okay? Pwede na sa price. So, medium yung kinuha ko. Saktong-sakto lang siya sa akin, pero kung tatangkad pa ako, hindi na siya magiging sakto. Pero sana, request ko, lagi may request. Pero sana, kahit pa paano is ginawang mas mahaba pa ng konting kahit 1 inch o kaya 2 inch para man lang may allowance pa kasi napakasakto lang niya sa akin. Pag tumaas naman ako ng kamay, hindi naman siya ganun lalabas yung pusod mo. For me, parang too small siya sa mga lalaki. Ako kasi okay lang sa akin to, walang problema. Paano yung mga sobrang lalaki, di ba? Parang too small sa kanila yung mga ganito. Kasi medium na to di ba? What if small pa yung kukunin nila? Na-notice ko rin na yung fabric niya is masarap sa balat. Malaki yung pinagkaiba nilang ng fabric ng dalawa. So ito kasi malambot masyado. Ito parang medyo mabigat ng konti yung dating niya. Mapi-feel nyo kasi. So ito kasi magaan. Mukhang mamahalin. Lalo't nilagyan ng ganito. Sobrang ginastusan nila sa part na to. Kasi yung mga ganitong, usually mga naglalagay ng ganitong tatak-tatak is sa may mga pwesto na sa mga malls. Yan, yung mga ganitong etiketa. Etiketa nila, hindi puputsuin Honestly, mga kahokens, lagi siyang sold out. Siguro alam ng iba na maganda talaga siya, kaya lagi siyang sold out. Kaya swerte nyo kapag nakita nyo na hindi siya sold out. Pwede siyang pang Pasko. Pwede siyang pang diinan. Kaya kung ako sa inyo, bumili na kayo. Saka yung pagka-print nito, hindi siya glossy. Dikit na dikit din, tapos hindi siya nagka-crack kapag hinihila. Honestly, mas maganda yung print nito kaysa dun sa pinakita ko kaysa dito. Ito medyo may kakapalan yung print niya Makapal. Kaya siguro bumigat. Ayun, oo. Yun, dito ko napansin na mabigat. Siguro dahil malaki yung print niya. Pero hindi Kasi malaki rin yung print nito. Kaya ayun mga kakens, this is 10 out of 10. Kasi for me, yung price niya is napaka-okay. Yung lining nga sa may batok, maganda. Yung fabric, and overall, ayun. Yung design niya, yung tahi niya, maganda lahat. Execute nila ng maayos lahat. Class ng dating, tapos para kang bumili ng branded na damit. So, next one, itong Tom & Jerry na oversized acid wash. Unisex siya. Kaya, kahit sino pwede magsuot nito. Made in Bangkok. So, magkapareho lang yata yung pinagkunan ko ng item na isa. Pero yung print niya okay din. Ayun nga, parang same lang sila ng pagkaka-print. Parang pareho lang yata yung shot na pinagkunan ko nito. So, ayun, maganda yung pagkaka-print niya. Medyo bigat nga lang pagdating lagi dito kasi nga medyo makapal sila mag-print. Ewan ko, bakit ganun. Di nila siguro tinipid. Talagang ginastusan nila doon. Ito yung usually mabilis magbitak. Pero nakikita ko ng pag hinihila ko. Hindi naman. Pero wag naman yung hilang yung normal na hilang ganyan. Normal na hila. Pero pag hila mong ganito, kahit sa naman kasi magbibitak talaga kapag hinila mong ganyan Pero pag yung normal lang na ganyan, lalaban mo lang na ganito, ganyan. So, hindi mo talaga siya magbibitak. Siguro wag nyo na lang i-washing muna. Pag medyo luma na, saka nyo na lang i-washing. Kasi sayang, kasi ang gaganda niya Pwede talaga siyang pangrampa. Dahil sinabing oversize talaga siya. So, wag na kayo mag-expect na I think, iisa lang talaga yung size nito. Wala na, pangkalahatan. Kung ano itong nakita nyo sa akin, ito na para sa lahat na to. This is high quality cotton fabric. So, ayun nga, same lang pala talaga sila. Kung ano yung nasa picture, ganun din siya. Hindi siya maputla. Hindi siya maputla yung pagkaka-print niya. Honestly, mas maganda siya in person. Promise. Maganda rin to suotin ng mga babae, lalo na yung may mga maikling short. Isa rin to sa mabibenta nilang product. Kapag sold out na nakita nyo, wala tayong magagawa. Pero pag nakabili kayo, swerte nyo. Kasi isa rin to sa mga mahilig masold sa kanila. Napakadaming bumibili sa kanila ng mga ganito. Honestly, kahit sobrang laki niya tingnan sa akin, or hindi naman ako sobrang payatingnan sa kanya, saktuhan lang kasi medyo matangkad naman ako ng konting-konti. Napaka-wearable pa rin niya. Kaya 10 out of 10. Kasi yung katawan ko may problema, hindi yung damit. Hindi ako nagdadowngrade ng tao, pero maging complicated lang talaga to sa mga taong medyo may height problem. Kasi mas mabumukha kayong maliit kapag magsusot kayo nito sa lalaki. Sa babae naman, okay lang sila maging maliit kasi ang mga lalaki, ang tingin sa babae maliit is cute. Diba? But still, depende pa rin yan sa inyo kung anong gusto nyo, okay? Pera nyo naman yan, kayo rin yung gagastos. Ay, po, ano ba? Kasi kayo pa rin magde-decide sa huli, okay? So, next we have trendy loose baggy pants, oversize. Ito is nagkakahalaga ng 265 pesos. Cotton na corduro yung style niya. Ayan. So, makikita nyo yung texture niya.
Ayan, kahit sa camera kita nyo, pag nilapit lang naman, kapag tiningnan. Kahit sa malayo naman, visible din na corduroy yung design niya. May nabagay ito sa mga low cut shoes. Size na binili ko nga pala is medium. Doon naglalaro lang yung mga katawan ko. Ayan, medium siya. Ayan, para makita nyo na medium talaga yung pinikuha ko. It has 2 pocket both side. Ayan, left and right, syempre. Pero wala na siya sa mga knee. Kasi parang OA na siguro. Hindi naman to cargo pants. Garterized din siya. At the same time, meron din siyang lock. So, pwede siya masisikipan mo siya. Alam nyo, pwede itong gamitin ng mga tamad-tamad. Ayan. Kapag pupuntang kung saan lugar, tas nagmamadali, bigla na lang magsuot ng damit. So, pwede nyo to. Pero, hindi ko siya gusto kapag rarampa kasi ito yung nagpabagsak sa akin, yung parang design niya dito. Hindi ko gusto, parang totoy na masyado yung design niya. Good to kasi para ma-promote yung mga product nila, pero hindi magandang design sa part ng ganyan. Dapat low-key lang. Dapat pinalow-key nila ng konti para, okay, para ano siya, ano yung tatak ng ganyan mo ng pas mo pa? Ayun, tatanong nila. So, magiging interested yung mga tao, di ba, na bibili sa kanila. Parang kasing pambatang mo yung mga datingan niya, ganun. Pagdating doon, wala tayong magagawa kasi kanya-kanya tayo ng taste, saka promotion nila yon. Yung design na to is leather, pero hindi siya yung mamahali na leather, okay? Ito yung mga ginagawa, mga palawit, mga ganun. Medyo doble naman yung mga tahi niya. Sa open leg niya is, doble din yung tahi, ayan. But, hindi kagandahan yung may mga himulmul na ganito talaga. Ayan. So, sabi ko nga, gugupitin nyo lang to. Hindi naman ganun ka big problem. Pero, dahil nga nagre-review tayo ng product, syempre, kailangan natin sabihin yun, di ba? For me, 8 out of 10. Akala ko kasi sobrang ganda niya talaga in person. Okay naman siya, pero yung expectation mo kasi high. Kahit ganun siya kamura. So, next one, we have Korean style detachable cargo pants. So, eto siya. Ganito siya. Loose and slim niya. For women siya. Pero nakita ko may mga nagsusuot na lalaki. Depende na rin yun sa taste nyo, okay? Kasi pwede itong gawing high waist. Hindi naman siya looking girly talaga. Kaya pwede talaga siya suotin ng mga lalaki. Yung appearance niya, pwede siya maging costume ng mga dancer. Ayun, mga streetwear din. Pero suotin mo lang siguro ito ng may plain. Tapos siguro yung tamad lang, mga pang-tamad. Yung size po niya is, ayan, medium size. Tapos, garterized din siya. And also, color white yung kinuha ko. Pero may color black din ito. Dalawang color lang yata yung meron sila doon. So, i-check nyo na lang dun sa link na nasa description box. I-click nyo na lang. Tapos, meron siyang 3 hole na design dito sa pocket. Ayan. And hindi pantay yung niya, upper. Above the knee yung niya, bulsa. Dito naman, below the knee. Okay? Sa left side. Sa open leg niya, meron siya tangle string. Tapos yung design niya may mga ganito pa rin. Tapos may zipper siya dito na pwede nyong gawing short. Ayan. Ito naman niya, honestly, mga kakakins, ito yung nagustuhan ko sa kanya. Kaya ako siya binili. Ito talaga. Sabi ko para kita-kita yung legs mo. Pero hindi ko in-expect na talaga pala in person is mukha ka palang sasayaw. Medyo kukortinahin yung fabric niya, which is wala tayong magagawa kasi 445 pesos. Pero siguro ibaba pa rin nila to ng konti. Kasi yung detachable lock lang naman siguro yung nagmamahal dito or yung design. Pero effort nila yun. Saka inisip nila yun. Siguro kung may magagandang tela to, ang ganda nito kung sa magagandang tela to nilagay. Kunwari sa pants yung mga maong, tapos sobrang ganda ng color. Marami rin siyang excess na na tahi. Ayan. Kung napapansin niyo. Sobrang dami niya. Ayan. Napakadami niya. Honestly, yung design lang talaga niya yung nagustuhan ko sa kanya, kaya ako siya binili. Overseas kasi itong mga gantong product, so hindi ko siya masisisi kung bakit ganun yung price niya, okay? For me, 11 out of 10. Mas nagustuhan ko pa yung red kesa dito. Hindi dahil yun yung favorite ko, hindi. Mas okay talaga siya compare dito. Kasi yun, excess na tahe. Unlike dito. Tapos ito po, hindi maganda, sorry. Ito talaga, ayan. Hindi medyo maganda. So, kayo na rin mag-decide. Kasi may hindi ako part na magandahan, may mga ganito. Lahat ng product na pinakita ko sa inyo is makikita nyo lang sa description box. I-click nyo lang yung link and magdadirect na kayo sa mga pinakan-shop nila. Hopefully is may mga natutunan kayo and may mga gustuhan kayo dito sa item na mga pinakita ko sa inyo. And if you haven't subscribed to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and make sure to click the bell button below para updated ka sa tuwing mag-upload ako ng mga panibagong video. So thank you so much mga kakakas for watching and I will see you in my next video. Bye!